po namin, 5 years po kaming 5 nakipag-usap. 5 years? So apparently, it seems to tagal ng panahon, ang dami ng kung sino-sino ng opisyalis na nagbago, 5 years na kayo, tinutugi siya, talagang wala siyang interest magbayad eh. Kinakailangan siguro ng collector dito. We will give you a certain time to put your act together. You're not gonna like what I'm gonna do to you. May reklamo eh. Gusto lang po namin sana ilapit kay Sir Ben Tulfo yung problema po namin na yung ipapasala po sa amin yung na loan ng aming kasamahan namin dati sa eskwelahan. Kasi po, puro po siya promises po. Pero sa ilang taon po yun, 6 na taon, mahigit po 10 pa yung mga promises na wala po siyang natupad. Hindi namin alam na ito pala ay gagamitin ng ibang tao na hindi naman namin alam na siya pala ay uutang ng ganung kalaking halaga. Ang gusto lang po namin sana is mahabol namin siya kasi nakailang promises na po siya. Ako'y nagtataka, bakit kayo hinahabol? Kayo ba'y nag-garantor? Ano ba tong blank form na pinarmahan ninyo na parang kayo ba'y gumanap na parang co-signer, co-maker? Ganon ang dating? Opo, sir. Okay, sige, bigyan natin sa... Okay, sige. Yung form po na yan, si Gina Dadobo ang nagpa-sign po sa amin. So dahil co-teacher, ang tiwala po namin nandoon. Okay. Pirma lang po kami, pirma. So hindi namin alam na pinahiram niya sa isang kaibigan niya na co-teacher din po namin. Okay. Nalaman na lang namin nakapag-loan na itong isang teacher na si Casey Lynn Miranda. So medyo malaki po ang na-loan kaya pagkatapos niya po mag-loan, pumunta po siya na China. So, sabi niya, nangako po siya doon sa Manila teacher na magbabayad siya kapag nagsahod na siya doon. Ang naibayad lang po niya simulan nung 2018 is 13,000. So, wala na po siya naihulog. Pero itong co-teacher na nagpa-perma ng blank form na parang lalabas, sinabi niya ba siya mangungutang? Si Ma'am Casey po. So hindi ito, si Casey. Okay. Siya yung hinahabol ni teacher din. Opo. Pero ang nagpaperma sa inyo ng blank form, si Gina. Opo. Which is co-teacher niyo rin. Opo. And close friend pa namin. Close friend niyo. Hindi kaya posibleng pwede pa itong mapag-ayos, pwedeng maayos na to amongst yourself. Kasi sometimes we're being accused na, yan kasi nang himasok pa, kaya nahirapan na mag-aayos. Do you think there's any chance na pwedeng makausap ng maayos si Gina man or si Casey na wala ng pag-asa? Wala nang nalaman po namin, 5 years po kaming nakipag-usap. 5 years? 2017. 2018 yung sumunod niya loan. Tapos nung nag-abroad na po siya, saka lang po namin nalaman na kami palang mga co-maker nung umalis siya. Siyempre na... Okay. So 2017, okay naman yung loan niya? Yung 2017, di nabayaran? Hindi pa rin po. Saka hindi pa rin po kami aware na kami po yung co-makers. Yung guarantors po. Kayo yung guarantor. Hindi po na... But hindi naman siguro kayo guarantor kung sino ba yung isa? Gina? Si Casey kasi yung parang base doon sa sinasabi nyo sa amin, si Casey, si Teacher Casey, ang yung pumunta siya ang pumunta ng China. Kaya hindi nyo alam siya ay nangutang, pero ang nag-guarantor sa kanya, yan si Gina ang nag-facilitate. Na hindi sinabi ni Gina, oy, mga co-teacher, sabihin, oy, pwede ba tulungan natin hindi niyo ba pwede tulungan natin si Casey? Hindi po. Sa akin po, sir, ang pagkakasabi niya po, umari, papirma naman, maglo-loan lang ako kasi 5,000 lang naman yan. Okay, parang lumalabas dahil co-teacher niyo, wala namang problema, close kayo. Wala nang maraming sige, papirma na lang, okay, dahil I will guarantee for you. Okay, so nakautang naman. Pero hindi para sa kanya. Inutang niya para doon kay Casey. Hindi kaya gumawa na siya ng kabutihan para kay Casey out of compassion, out of pity, out of support na siguro there must be something na nakikita niya yung mga challenges or ano man yung hamon sa buhay nitong si Casey. Not in defense, na she's dying to do something better na hindi niya inasahan na ganito ang mangyayari. Thinking na mababayaran niya. Kasi kung kayong pinaperma ni Gina, kung ano yung bulilyaso ng kanyang tinulungan, sa kanya pasanin to. Hindi ba po pwedeng si Gina ang magbayad nito? Kasi she made you believe. I mean, kung usapan kaibigan, ako kasi mga professional kayo eh. And I've always have high respect sa mga guro eh. Because they're second parents to me. May teacher din kasi ako ng mga tiyahin eh. Nag-usap ba kayo ni Gina? Opo, sir.
Ano sabi ni Gina? Sinasabihan naman daw niya, kaya lang talaga daw ang hirap din kausap daw ni Casey. So, hindi niya alam na ganun si Casey or nakakalimot. So, kayo ngayon naiipit. Alam ba ni Gina to? Opo, sir. So, wala ba siyang ginagawa? Kasi parang may mali. Parang kawawa kayong tatlo. I mean, you were just doing a favor and all of a sudden, out of goodness in your heart, kayo pa ngayon ang medyo nalagay sa alanganin. Sakit noon. Dapat si Gina should help. Siya yung talagang, para siya yung garantor eh. After po namin nalaman na yung form pinagamit kay Casey Lynn, nag-react po ako na hindi maganda. Lumapit po ako sa principal. Nagsumbong po ako na ganitong Pero ginawa. nakautang na? Nakautang na po. Nung na-release na yung pera? Yes po. Tapos, nagharap po kami sa grievance committee namin sa school. Tapos, kaharap po si Gina, yun, umiyak siya ng umiyak. At sinabi po niya na tutulong siya magbayad kay Casey Lynn kung sakali. Pero wala po. Nakita to ng grievance. Kasi ako gusto ko makatulong, but there has to be a way na ma-solve to na ganitong klaseng. I mean, magkano lang ba yan na utang dito? Malaki ba? 600 plus, parang gano'n. Thousand? Wala pa pong penalty. 600,000? Wala pang penalty, sir. Laki ah. Sige, sa linya ng telepono, Chairman ng Grievance Committee ng Highway Hills Integrated School, si Marvita Labide. Ma'am, nandito po yung mga kasamahan ninyo, ma'am, mga guro na kilala niyo po sila. Gusto lang po nila ma-solve yung problema na isang co-teacher din na medyo nakalimot ata sa responsibilidad. Ngayon, sila po'y nalalagay sa alanganin, ma'am. I don't know kung ito'y nakaabot po sa inyo. Ano pong balak ninyong gawin dito, ma'am? Ako, I don't feel comfortable, but let me try the best I can in a conciliatory way without having to, siguro, ma'am, parang masira ang mga samahan ninyo dyan. What do you think, ma'am? Bigyan ko lang po kayo ng history kung paano po nangyari. Inform po ako po ni Ma'am Evangelista na may nangyari nga na ganun. So, nagbigay po kami ng invitation din po kay Ma'am Gina upang magharap-harap nga po sila upang maayos po yung kaso na yan. Yes, ma'am. Nagkataon po ngayon, sir, na nung nagharap-harap po, hindi po kami kompleto. Ako pa lang ang nandun at bumaba na si Ma'am Gina. Ang sabi ni Ma'am Gina, sorry, Mare. Sabi niya, ako na lang po ang bahala na maniningil kay Ma'am Casey. Okay. O tapos, nag-iyakan na sila, sir. Nagyakapan si Ma'am Gina, tsaka si Ma'am Bambi. So, iyak na sila, iyakan ng iyak, naging emotional na sila. So, nakahang, sir, wala pong solusyon na nangyari nung paghaharap ng araw na yon. So, lumalabas po, ma'am, parang open-ended po tong grievance nila. Wala pang closure. Is that what you're saying? Yes po, sir. Oh. Mas mainam siguro, sir, na mag-usap-usap na lang sila. Pag-usapan nila ang mga bagay-bagay para matapos na po rin ang lahat-lahat. Anyway Okay. po, masyado nang matagal para bago masira po yung pagkakaibigan po nila, sir. Sila po bang mananagot itong tatlong teacher na to sa mga utang po na nag-incur, tsaka plus interest, surcharges, at tsaka lahat po yan? Sila pong mananagot ngayon? Why make them responsible kung amongst yourself, instead of legally forcing them? Hindi ba pwede ma-explore, ma'am, na parang may consideration given yung legal, kung may legal man ang Teachers Savings Incorporated, na parang it just might be na parang magbigay lahat ng panahon, na lahat ng ways na para mabayaran to na hindi naman kayo nagigipit. Meron bang ganung klaseng situations na win-win solution? Siguro mga 5 years na rin po kami, 6 years kami nag-message kay Casey, pero pinaiikot-ikot niya lang po kami. Sabi niya po nagbayad siya, Okay. so pupunta po kami sa Manila teacher to confirm. Okay, pero sige. wala po. Casey, Lynn, okay na okay yung filter ng FES natin Yung utang mo ay dapat bayaran. It cannot be forgotten and forgiven without you doing anything but excuses. Don't be a loser. That's what loser is all about. Giving excuses and all the reasons in the world na binibigay mo. Pero para sa akin, ako'y nananawagan sa'yo. Siguro ganito lang, bago tayo. Sige, isa-isa kayo manawagan para medyo siguro matauhan siya na hindi na to biro. Lumapit na kayo sa amin Ako kasi I'd like to contain it doon lang sa inyong samahan. Okay? If at all possible. Pero apparently, it seems na tagal ng panahon. Ang dami ng kung sino-sino ng opisyalis na nagbago. 5 years na kayo, tinutugi siya. Talagang wala siyang interest magbayad Kinakailangan siguro ng collector dito. Make your, sige, panawagan na lang. Baka sakaling yung kanyang mga kaibigan, kung sino man yung kanyang mga
magsabi sa kanya, ayusin na lang to kasi hindi maganda. Siguro, isa sa inyo. Sige. Kayselin, ilang taon na simula nung nag-loan ka, wala ka masyado narinig sa amin. Pero ngayon, nakikiusap kami, lalo na ako, retirable na ako. Sana naman maghulog ka sa Manila Teacher. Hindi naman nila kailangan na bayaran mo ng buo. Pakiusap naman, maawa ka naman sa amin. Maliit lang ang aming net ngayon. Ma'am Kayselin, simula pa nung umpisa, nakiusap kami ng maayos sa'yo. Inayos namin ang pakikipag-usap namin sa'yo para sabihin mo sa amin ngayon na ginigipit ka namin. Hindi ka namin, ma'am, ginigipit. Magaganda ang mga salitang lumabas sa amin kahit tingnan mo sa ating conversation. Kaya parang awa mo na, pinagtatrabahoan din namin yung ibabayad namin dapat sa utang mo. Kaya sana naman makinig ka at saka kung ano man yung ipapromise mo sa amin, gawin mo naman sana. Ma'am Casey, ilang taon na pakikipag-usap ko sa'yo, pinagbibigyan lang kita. Sabi ko, ano pa bang ikakatwiran mo, ma'am? Nasa bundok ka, napilayang ka, may bulutong ka. Ang dali na naman maghulog ng pera, di ba po, sa panahon ngayon. Sana naman patuparin nyo na pag nag-promise po kayo dito sa mismo kay Sir Ben Tulfo. Alam niyo, tinitingnan ko kayo, ano? I see professional teachers in you. Really. Kahanga-hanga para dun sa mga estudyanteng tinuturuan ninyo. That's a good, you know. Walang bad student, only bad teacher. Even the way you talk. Wala ako nakikitang galit. Still talking and appealing. Sige, this is what we're gonna do. Nandyan pa ba? Marvita, nandyan ka pa ba? Gawan mo siguro, ma'am, ng kahit wala na po kayo, but there's a way that you can talk to those people out there. Kilala po siguro ka, naging chairman naman kayo ng grievance committee. So, Sige, sir. Siguro, ma'am, the best effort na lang, ha? Sige po, sir. Kukunin ko po yung account ni Ma'am Gina sa kanila sa Messenger. Yes, ma'am? At saka si Ma'am Casey po. Gagawin ko po yung makakaya po, sir, na i-convince po silang dalawa na magtulungan sila pong dalawa upang maayos po tong problema nila po. Okay, hindi naman Yun po. lang po, sir. Tama, Salamat sir. po. Thank you, ma'am. Thank you. Sige, ako na rin makikiusap sa'yo, Casey. Ako rin marunong makiusap, ano? Pero kaya lang, pag ikay napabitag na, hashtag ibabitag mo, hindi maganda. We will give you a certain time to put your act together. You're not gonna like what I'm gonna do to you. May reklamo eh. Baka kasi pag trinabaho ka namin, ayaw naman naming umiyak ka at para kang inape. Pag-isip-isipan mo, baka nagkamali ka lang, baka hindi pa nagsisink in sa'yo, si bitag na to ay pinabitag ka. If I were you, umpisahan mo ng pagbabago, umayos ka. We'll give you a little more time to think about it. Maraming salamat. Usap tayo pagkatapos ito, ha? Maraming salamat, sir. Sige. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong may tatak, bitag, tatak, Tulfo. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag babitag mo.